Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Taong 2023, ang tema po ng ating kapistahan ay higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito rin ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung muli nating babalikan ng pagbasa, may isang babaeng sumigaw sa karamihan upang parangalan ang ina ni Jesus Nazareno. Subalit sinabi ng Panginoon na bagamat mapalad ang kaniyang ina dahil nga siya'y naging anak niya, ay higit na mas mapalad ang mga taong tatanggap sa kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Sa kanila ang Panginoon at siya'y dadali nila sa kanilang mga puso. Kaya nga po, minsan nang sinabi sa atin ni Apostol San Pablo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig kay Jesus Nazareno, tayo ay naging kabilang ng lahi ni Abraham. Tayong lahat naging angkan ng Diyos at magiging tagapagmana ng mismong mga pangako niya. Kaya nga, kung tayo ay nananalig kay Kristo, mayroon siyang pamantayan, habilin at pahayag sa atin. Una, nararapat na dapat marunong tayong makinig. Uulitin ko po, dapat marunong tayong makinig. Sa palagay ninyo,
Bakit kailangan nating makinig? Dahil maraming bagay ang hindi natin alam. Uulitin ko po, bakit natin kailangang makinig? Dahil maraming bagay ang hindi natin alam at maraming bagay ang pwede pa nating matutunan. Una, natututo tayo sa buhay kung tayo ay marunong makinig. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumago ang isang tao kung hindi siya marunong makinig. Hindi mo malalaman ang karunungan sa iyong buhay kung hindi ka nakikinig. At alam ninyo mga kapatid, ang una dapat nating pinakikinggan ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang ating buhay, gabay at patnubay. At ayon na rin sa sulat sa mga Hebreo, ipinaliwanag nito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya napakaliwanag ang pahayag ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Mas higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos nakapagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kagalingan sa ating karamdaman. Ang salita ng Diyos ang gabay natin patungo sa kalingitan. Kaya mga kadiboto, kung tayo ay makikinig mismo ng salita ng Diyos, tayong lahat, tiyak yon, lalago sa ating pananampalataya. Kung tayo ay makikinig sa mga pangaral at aral ni Jesus Nazareno, hindi magiging mahirap ang ating paglalakbay sa buhay na ito. Kung tayo ay makikinig palagi, madadama natin ang presensya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kaya alam ninyo, minsan ang mga tao nanghihina at walang gana kasi kulang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pakikinig hindi lamang natatapos sa tenga. May ikalawang bilin sa Jesus Nazareno. Kailangan yung mga napakinggan natin, tutuparin natin sa papamagitan ng ating mabuting paggawa. Kaya kadalasan, di ba, sinasabi sa Ebanghelyo, manalig ka sa Diyos. Minsan, di ba, kapag tayo ay may sakit, kapag tayo'y walang gana at nanghihina, pag magbabasa ka at mag-aaral ng salita ng Diyos, maraming nagsasabi, Father, tila baga ako lumalakas kapag naririnig ko ang mga pag-asang dulot ni Jesus Nazareno. Kapag napakikigan ko ang ebanghelyo ng Panginoon, tila baga nararanasan ko ang kagalingan sa aking karamdaman. Tila baga, Father, kapag ako'y nagbubulay-bulay ng kaniyang salita, may kalakasang nagaganap sa aking katawan at espiritual na buhay. Dahil totoong-totoo na ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan. Kaya nga, pagmasdan ninyo,
alas 5 ng umaga, pero napakadaming tao dito sa loob at tahanan ni Jesus Nazareno. Bakit? Lahat kayo nakikinig sa kanyang salita. Lahat kayo umahanap ng pag-asa sa kaniyang mga salita. Lahat kayo umaasa at kumakapit sa salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, inaagaw ng makabagong teknolohiya ang pagkakataon natin na mas higit na makinig sa salita ng Diyos. Paano mo yan nasabi, Father? Kasi napakaraming tunog, napakaraming musika, napakaraming pwede nating pakinggan. Magbukas ka lang ng iyong gadgets, ang daming sites, ang daming applications ang pwede mong puntahan. Sari-saring tinig ang mag-aanyaya sa iyo na pakinggan. Subalit, magandang itanong mo muna sa iyong sarili. Sino ba ang totoong pinakikinggan mo? Kaninong tinig ba ang nagdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan? At kung ikaw ay nakikinig, isa lamang dapat ang iyong kasagutan. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya ang totoo at dapat nating pakinggan. Ang tinig niya, tanging siya lamang ang magdudulot sa atin ng kaligtasan. Kaya't ang panalangin natin sa araw na ito, Nuestro Padre, Jesus Nazareno, turuan mo kaming makinig sa iyo. Turuan mo kaming magsabuhay at sumunod ng kalooban mo upang ang buhay namin magkaroon ng tama at mabuting direksyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.